So, good evening. Pahabol na topic lang for our health kasi baka mamaya hindi na naman tayo makapag-discuss this coming week. Ang topic natin for this quarter is about consumer health and health information. No? What is consumer health and health information? Pag sinabi nating consumer health, hindi lang siya yung basta-basta na pagbili ng mga health products or pag-avail ng mga services, no? But it is about more on wise na pagpili ng mga bagay na kinakailangan natin na naayon sa pangangailangan ng ating kalusugan. Okay? Consumer health has three components, no? Una is health information, pangalawa, health products, and the third one is the health services. Now, let's talk about health information first. Okay, pag sinabi natin health information, this is any concept, step, or advice na ibinibigay sa atin ng mga nagbebenta ng different products or nagbibigay ng different services na maaaring makatulong sa ating kalusugan, no? O magbibigay sila ng mga advice, ano ba yung service or product kung kailangan nating i-avail para mas mapaganda yung ating kalusugan. So, isa nga sa mga sample ng health information is yung makikita natin sa mga pagkain, yung nutrition facts. Ito, kagaya nito. Yan. Kagaya yan. May nutrition facts siya dyan. Nakasulat dyan kung ano yung mga content na pwede nating makuha kapag kumain tayo ng super sticks. Hindi ako nagpapromote na. So, isa ding example is yung mga makikita nating content ng gamot na mga iniinom natin. Ano ba yung mga nilalaman ng gamot na iniinom natin o pinapatake sa atin ng mga doktor. That is part of the health information. Okay. Pagdating sa health information, napaka-importante na alam natin kung sino-sino yung mga matatawag o makukonsider natin na health information reliable sources. So, ito yung mga medical and health professionals na tinatawag. So, examples, ilan lang sa mga examples dyan ay yung mga doktor, nurse, dentist, science educators, health educators. So, yan. Ilan lang sila sa mga makukonsider natin. At isa pa, yung mga government agencies, like syempre yung DOH, Department of Health, then FDA, yung Food and Drug Administration, then meron din tayong BFAD, which is the Bureau of Food and Drugs, and Department of Trade and Industry, or yung DTI. Okay? Yung mga nabanggit natin na agencies, no, may iba't ibang functions sila na mahalaga upang makatulong sa pagbibigay ng impormasyon sa mga pangangailangan natin na pangkalusugan. Siyempre, hindi lang naman tayo minsan nakakadirekta dito sa mga agencies na to na paano kunyari may sakit, kailangan ba pumunta ka mismo sa DOH na office or what, no? So, ang ginagawa nila, if they cannot meet the person physically to give information, no, dahil nga tayo ay nasa social media era, no, gumagawa na din sila ng mga kanya-kanyang websites and Facebook pages at kung ano-ano pa sa online, no, para makalapit sila sa mga tao, hindi man physical, pero kahit man sa online. Okay? So, may mga websites na pwede nating, legit websites na pwede nating pagkuhaan ng mga information na pwede nating magamit o sundin kung gusto nating manatiling maganda ang ating kalusugan. So, parte na din ng mga kailangan natin consider na reliable sources is yung mga tinatawag nating local health officials. Okay? Tsaka mga local health offices. For example, sa school natin malapit, mayroon tayong tinatawag na CHO, di ba? Or yung City Health Office, which is under siya ng city ng Muntinlupa, pero yung mga rules and guidelines and the informations na sinusunod nila is coming from the DOH naman. Kasi yung mga nag-work doon is mostly mga health professionals and medical professionals din. Mga doctor, nurses, at kung ano-ano pa. Isa pa sa mga pwede natin i-consider na reliable source of health information, syempre yung mga educational
institutions, no? Mga school na mayroong program talaga na nakafocus sa pagbibigay ng mga information about health, okay? Or pagbibigay ng mga serbisyo na pangkalusugan. Kung may mga reliable sources, no, meron din dapat tayong mga kino-consider na as unreliable sources of health information. Syempre, una na dyan yung mga outdated customs. So, pag sabi natin customs, ng mga kinasanayan, or mga practices, mga superstitions, pamahiin, hindi dapat natin kino-consider yan as reliable source. Kasi itong mga to ay wala namang scientific basis. Hindi sila dumaan sa mga eksperimentasyon, hindi sila dumaan sa mga pag-aaral, no? So, hindi dapat natin sila considered as a reliable source of information. Isang bagay din na hindi dapat natin kino-consider na reliable source is yung base lang sa kamangmangan o sa mga prejudice, no? Yung masabi lang na, ito dapat mong gawin kasi ganito, ganyan yan. Kahit wala naman talaga silang experience or pag-aaral na ginawa patungkol dun sa kalagayan ng iyong kalusugan. Commercialized health information. Minsan, hindi tayo dapat talaga nag-rely lang doon. Isang example dyan. May mga pagkain na nakalagay sa nutrition content or facts nila na zero sugar. Zero sugar talaga. Wala talagang sugar na nilalagay. Pero, may mga ibang content siya na nagpapatamis doon sa pagkain. Hindi nga siya sugar. But still, meron yung pampatamis na yun na nilalagay nila, meron pa din siyang negatibong epekto sa kalusugan natin na minsan hindi umaakma sa pangangailangan ng katawan natin. Okay? Isang bagay pa. Kailangan hindi tayo nagkakaroon ng personal options or incomplete information. Ano ibig sabihin nun? For example, may si Medicine A ang nireseta sa'yo ni doktor. Okay, Medicine A. Dahil si Medicine A, kompleto sa lahat ng mga pangangailangan ng katawan mo. Okay? Pero, ngayon, si Medicine A ay mahal ang presyo. Hindi kaya ng bulsa mo. So ngayon, ikaw, dahil hindi kaya ng presyo mo, naghanap ka ng ibang option na yun talagang kakayanin lang ng budget. Okay? Yung kaya lang ng budget mo. Pero itong si option B, si Medicine B pala, hindi niya maibibigay lahat ng mga kailangan ng katawan mo kumpara kay option B. Tapos may mga contents possible na may content pa pala to si Medicine B na pwedeng mas maka-damage pa sa kalusugan mo. So kapag ganon, yung ikaw lang, on your own guts, nag-decide ka, personal option mo lang na hindi ka talaga sumunod doon sa prescribe sa'yo, so medyo delikado, no? Kaya dapat i-consider natin siya as a unreliable source of information. So, isa pa, last na mga dapat natin i-consider na unreliable source of health information is yung mga pseudo or quack healers. Okay? Or sa Tagalog, yung mga albularyo. Okay? Bakit? Bakit kaya? Kasi, napaka-basic, no? Hindi naman po sila aral. Hindi sila nag-undergo training, educational formation about medicines and science, no? Though some nakakapagpagaling, nakakapagpagamot, may mga pagkakataon na gano'n. Kasi nga ang ginagamit nila is mga herbal, which is ginagamit din naman sa mga medicine. But the problem is, yung mga yon hindi kasi processed. So, may chances pa na baka mamaya, mas makasama pa sa kalusugan mo kapag nag-take ka ng herbal, hindi naman process or tama yung intake na iti-take mo, na ibase sa ibibigay sa iyo ng mga albularyo. So, let's consider them as an unreliable source of health information. Now, pag sinabi naman natin health products, ano ba yung health products? Ito yung mga pagkain, gamot or drugs. Drugs, yung gamot hindi yung drugs na, alam niyo, drugs, cosmetics, mga devices, okay, and then,
vaccines, okay? Tsaka mga household and urban substances, and any derivative na part ng FDA Act of 2009. Okay? So, yan. Yan yung mga health products. Okay. Sa health services naman, kapag sinabi natin health services, ito yung kapag nag-avail tayo ng mga serbisyo ng mga health professionals like doctor, no? Kapag nagpa-check up, kapag nakagat ka ng aso, nagpato ka ng vaccine, that is part of the health services. Kapag magpapalinis ng ngipin sa dentista, that is health services. Kapag ikaw ay nagpamasahe sa mga therapists, health services, okay? Kapag ikaw ay nagpasukat ng salamin, nagpa-check up ng mata sa optometrician, that is health services. Kapag ikaw ay nagpalinis ng kuko, part ng health services yan. Okay? So, yan yung mga examples. At madami pang example ng health services. Basta anything that we avail na nagpo-provide ng serbisyo is part of healthcare services. Okay. There are 4 guidelines that we must follow in purchasing goods or services. Let me read this to you. Ito ay galing sa module. Okay, number 1, evaluate which products and services will be beneficial, harmful, or useless. Okay? Then, number 2, hindi ko na papaliwanag. So, intindihin na lang. Number 2, know the local laws and regulations that protect consumers. So, dapat alam natin yung mga batas, no, na nagpo-protect sa atin pagdating patungkol sa mga produkto at saka serbisyo na ating iti-take, no? Then, pangatlo, locate dependable medical, dental, and nursing services. Pang-apat, apply knowledge acquired with respect to personal and environmental in the purchase of personal goods and services. So, yan yung 4 na kailangan nating i-considera ng mga guidelines pag tayo ay mag-purchase ng goods and services. Okay. So, may binigay din na tips on the module o kung ano ba yung mga paano tayo magiging wise consumer. Number 1, gather correct and sufficient information. So, dapat well-informed talaga tayo pagdating sa mga services and products na ibibili natin or iti-take natin. Then, number 2, compare and contrast details of available products. Tignan natin kung mayroon bang mga produkto na same contents na mas makakapabuti sa ating katawan or pwede rin kung budget ang kinukonsider, no? As long as the needed or prescribed content ay nandoon, we can do that, no? We can take which is cheaper. Basta hindi makakasama sa atin. Then, pangatlo, inquire for more and review if possible. So, ito napaka-importante nito, no? Huwag kayong mahihiyang magtanong, sabi ka sa RightMed, di ba? Palaging magtatanong kung ano ba yung mga talagang mas dapat o mas maganda na i-take na naayon sa ating pangangailangan. Okay? So, yun yung 3 tips on how to be a wise consumer. You can just read it on the module, the definition of these 3. I just explain it on how I understand it, okay? Okay, sa health services, may 3 tayong dapat tandaan. Una, health professionals. Pangalawa, facilities. Then, pangatlo is insurance. So, kanina nabanggit ko na ano ba yung mga professionals, yung mga doctor, nurse, dentist, and so on, so forth. Then, yung pangalawa, facilities. Ano ba yung mga facilities, no? Yung mga health centers, okay, hospital, clinic, at madami pang iba. Okay, then, pangatlo is yung health insurance. Sa health insurance, ano ba yung mga government agencies na nagbibigay ng mga insurances na pwede nating asahan kapag tayo ay nagkaroon ng problema sa kalusugan. Siyempre, unang-una na dyan, yung PhilHealth, no? Para sa mga nagtatrabaho, sa mga magulang ninyo, kapatid, kuya, tito, ate, kung nagtatrabaho man sila, automatic na kinakaltasan ng mga sahod namin. Okay? And yung sahod na yun ay kinakaltas, pumapasok siya sa PhilHealth. Para kung kami man ay magkaroon ng sakit o yung mag-anak o minamahal namin ay magkaroon ng sakit, no, pwedeng mabawasan yung mga gastusin kapag sila ay nangailangan. But sad reality, hindi natin
hindi natin naiiwasan na dahil nga sa poor choices natin ng mga politikong ihahalal, no? Yung mga nilalagay nila sa mga agencies na to, imbis na makinabang ang mga tao, pang sariling interes ang ginagawa. Inilalagay sa sariling bulsa, may 15 billion na nawala, hanggang ngayon, hindi pa na-resolba. So, bukod sa health, sa PhilHealth, no, madami pang iba na pwede, may mga private companies and institution din na nagbibigay ng healthcare services. May Medicard, mayroong ProLife, Sun Life, at madami pang iba. Ito yung mga insurances na private, no, na maghuhulog ka sa kanila monthly, magbabayad ka ng amount na of your choice kasi may pagpipilian naman, then may mga certain coverage lang siya. Okay? Just like PhilHealth, sa PhilHealth pala, may certain coverage lang siya kung ano lang yung mga sakit at benepisyo na pwedeng mong sakit na pwedeng makakuha ng benepisyo, no? Kasi hindi lahat ng mga sakit automatic, alam ko, nadidiscountan ng PhilHealth. So, may mga criteria pa din sinusunod. Ang PhilHealth pala, no, considered siya as GOCC or government-owned and controlled corporation. Okay, so corporation siya, pero under siya ng government. It is created through Republic Act 7875, also known as the National Health Insurance or NHI Act of 1995. Supposedly, it aims to provide health insurance for all Filipinos and ensure affordable, acceptable and available and accessible healthcare services for all of the citizens of the Philippines. Pero kung ikaw nga ay walang trabaho at walang source of pinagkakitaan, wala din kasi hindi ka nga makakapaghulog. So kailangan dapat pa din ay nakakapaghulog ka pa, ikaw ay makapag-avail ng mga serbisyo din o ng mga discounts na pwedeng ibigay ni PhilHealth. So, that's all. Yun lang. Yun lang yung mabilisan nating topic for today. And sana naintindihan ko sakaling may question, I'll try to answer. PM, kung may naguguluhan, then makulit na bata, pamangkin ko, ayan. So, yun lang.